Aywan baga, bakit ako biglang natakam sa embutido? Tuwing may pistahan la nakakapangain na rin. Makagawa na nga laang. Testing, gagamitan ko ng estilong Berto. Sariling padali, malalaman kung magkakaige. Tinalupan ko na aring mga gagamitin kong aromatiko. Buo na ang sibuyas bawang, aring carrots na lang ang ginayat ko. Ikinarga ko na din para maiproseso. At ipapakilala ko sa iyo yung bago kong kakampi. Si Top Mama nga pala. Bahala ka na! Kailangang magiling ang mga gulay na are kaya isasalang ko na. Oops, teka! Dahan-dahan lang sa silinyador, wala ka naman yatang lisensya. Ese, ayos din nga ang serbisyo na re. Kakasarap gamitin. Inalis ko muna yung blade, baka mapasama pa. Para isang taktak na laang at ari igigisa ko pa. Para sa akin, mas gusto kong gisado are. Para lumabas ang tunay na lasa. Papuputla-putlain ko lang ng bahagya bago ko hanguin. Sabay labo naman na ring itlog. Gagamitin nating palaman yan mamaya. Hindi na tayo din gagamit ng harina. Baka may tira-tira ka pa diyang tinapay. Yun na lang. Tatabasin ko na rin aring gilid-gilid dahil matigas yan, hindi natutunaw. 3 piraso lang, kaigi na. Dini ko naman siya ilalagay sa palanggana. Nilatag ko na ng ayos bago ko paliguan ng gatas na evaporada. Maliit na lata laang, inilahat ko na. 1 minutong nakababad, malambot at hinigop na niya ang gatas. Nagguantes na rin ako bago ako lumamas. Dudurugin ko hanggang sa wala ng buo-buong matira. Napalamig ko na din aring ginisa kong gulay kanina kaya ilalagay ko na. Pickle relish, kulang-kulang kalahating tasa. Hindi mawawalan na rin pasas kahit kaunti lang. At saka ako naman aasnan. Kaunting paminta. At syempre, ang paborito kong Worcestershire sauce, pisyan. 1 kilong giniling na karne ang ginamit ko din eh. Bala ko lang sanang haluin, kaso ako naman pala'y may nakalimutan pa. 2 pirasong itlog pa nga pala. Kumpleto na ang requirements at nakahanda na ang lahat. Oras na naman para lumamas. Pisil-pisilin mo na para siguradong pantay ang timpla. Mabango, maganda, at bukod sa lahat, malagkit na. Kaya masasabi ko itong pwede na. Gagayatin ko muna pala ring Chinese sausage o chorizo kung tawagin. Pinag-apat ko lang kada isa. Ganari ang kanyang itsura at itatabi ko muna. Uumpisahan ko ng pagbibilot na re. Manood ka at ganari lang naman ang aking diskarte. Minantikahan ko sa may parting ibaba kung saan natin ilalatag ang karne. Minoldehan ko ng parehaba saka ko pinatungan ng chorizo. Saka ko naman nilagay ang itlog at aalalayan ko lang ang palaman bago ko itaklob. Para naman hindi maglahok-lahok, sinisiksik ko na habang binibilog. At saka ko naman pagugulungin. Ari namang bandang 2 tagiliran, pipisilin mo na rin para siksik, liglig at gwapo ang hulma. Pisyan, wari ko'y ayos na re. Imbutido na. Kaso mo'y hilaw pa. I-steamin pa natin yan. Siyempre, gagamitin ko rin bago kong kakampi. Kay Top Mama na steamer. Kaya sasabawan ko na ng malinis na water from Pasig River. Sabay karga naman ang unang layer. At huwag ka mag-aalala, meron dining water indicator. Kaya madaling makita, hindi ka mauubusan. Sasalangan ko na ng 3 piraso para hindi naman magsiksikan. At walang problema din sa second floor na ang iba. Bali nga pala 8 piraso ang kinalabasan ng 1 kilo. Kaya din naman sa 3rd floor ang 2. Ayos, lapat-lapat na, tarila larga na. Tatakpan ko na muna. Nakalipas nga ang 15 minutos, siya'y nagbawas na ng sabaw. Wala namang problema dyan, madali namang magdagdag. Dini na nga lang sa bulsa niya. Ibuhos mo lang di yan. Ganyan lang naman kasimple, pisyan. Sa loob naman ng 1 oras, arihuhusgahan ko na kung pwede na. Tusukin ko lang. Basta pag malinaw na ang tumagas na katas, ay hudyat na iyon para hanguin mo na. Testing bagaring 2 kung anong lagay. Pinalamig ko na rin yan ng bahagya para mas madaling gayatin. Ay, naku nga! Tagumpay ang plano. Imbutido na nga ito. Sa steam muna tayo. Hindi muna ipiprito. Wala nang ibang sausawan na mas masarap din kundi ketchup lang ang katapat. Yan na nga ang sinasabing perpektong kagat. O siya, teka. Diyan ka muna. Kakain muna ako. Ay, inang! Uy, naiwan pa ang ketchup.